May buntag Jinsan! Salamat Lord, dinig sa'yo sa buntag sa bag-o kinabuhi bagong adlaw kay mong gidugang kanamo karong adlaw among ibalik kanimo ang tanang pagpasalamat tungod sa imong pagkamaayo dining adlaw among itugyan ang among mga buluhaton di kanimo hinaot kami imo kaming ubanan magmalampuson kami sa tanan namong buhaton. Adlaw na sa mga kabrigadang Huibis, Enero 13 tuig 2022. Kini si Kabrigada Val Gilaran. Ang pagsabuag sa liso sa katilibanong kaayuhan mao pinakahamiling kabilin sa tumakabataan ug maoy magsilbing hinagiban sa pagkabot sa tinuod nga kausaban. May buntag ug mayong morning hataw mga kabrigada. Ako si Adonis Presilias, kami ang inyong masaligan paghatod sa pinakadagkong balita o informasyon. Mga kabrigada, gikan alas 5 kita hangtod alas 6 sa buntag sa paghatod kaninyo sa mga balitang humahataw. May buntag, Brigada Adonis. Mayong buntag, Brigadang Val. Abos sa atong blood pressure, makapatabang sa pagpaabos sa ato sugar diya sa atong dugo ug diya sa atong kalawasan mga kabrigada. Labi na gyud kung pagkapinan pa gyud kini. Og Maxan Capsule, kini tipik og kabahin na ni kada buntag mao na ni mosugat nako ka Brigadang Val. Maxan Coffee, birahan dahil nako Maxan Capsule niya. Inigbiyahin ako kadong diri, andala nako nga tubig ako ng patakan unom nga 5 ngadto sa unom kapatak sa Nigari. Yan mga kabrigada, Maxan Coffee, Mangustin, 8-in-1, Zanton Coffee, Max Healthy, Max Sarap mga kabrigada. Ada na mga kabrigada ang unang ulo sa itong mga balita. Nining sayo sa buntag, Jinsan, gipailaw balik sa Alert Level 3. Samtang no vaccine, no entry policy sa airport, may resulta sa taas nga pila sa mga sakyanan. Kopya sa CCTV sa naitabong pagpapamumba sa bus dito sa North Cotabato gihupta na sa mga otoridad. Og bulaong terminal sa Jinsan o Kidapawan City gipahugtan ang seguridad. Mga kabrigada, gibalik sa Alert Level 3 ang klasifikasyon sa dakbayan sa Jinsan. Ilawom sa Alert Level 3 ang mga business establishment ginatugutan ra nga maka-operate sulod sa 30% nga indoor capacity o 50% kung outdoor. Ang mga bus, jeepney o uban pang mga pampublikong transportasyon ginatugutan ra nga maka-operate kini sila sulod sa 70% capacity. Usa-usab sila sa ilang gitan-aw mao ang posibleng pagpatuman o no vaccine, no entry policy, partikular na sa mga dili residente. Posible usab nga ibalik ang negative RT-PCR result alang sa mga inbound traveler. Yan. Sa local kahapon, I was invited to attend the local and presented this policy. I think they're very supportive na nandito at kasi yun nga, in-anticipate ko na baka magkaroon ng ganitong which is very timely na ginawa namin. We're still awaiting kung magkakaroon ng executive order kung ito ba ay ma-align din sa ilalabas nilang executive order or to support this policy. Yan. Sa local Mikabat kini Megala og nagkadaiyang mga reaksyon sa publiko. Ang lisod yun. Ang lisod yun. Naglisod ang tao. Waman tayo magkuha na sir, kay mo na ilang kuhan. Huwag yapon tayo mahimo. Kay para gyapon na sa tuwa tanan. Samot na inoon namang kalisod na ni sir. Maskin karon naka arang-arang nami. Arang-arang namang pamaligya. Balik na punta sa uno. Wala usab kini kamaturan ang nagkuyanap nga mga impormasyon nga dunay ipatuman nga hard lockdown sa dakbayan. Sa pagkakaroon wala pa may pagawas og bag-ong executive order ang LGU Jinsan bahin sa bag-ong quarantine guidelines. Pareho sab nga ginapahing mangnuan ang publiko sa sunod ang health protocols o sundon gyud ang mga health protocols aron mapakgang ang pagkuyanap sa nakamatay nga virus.
Lain pa na kunang balita hatod kaninyo sa Macsan Capsule. Taas ang pila sa mga sakyanan pasulod sa Jensan International Airport. Kagahapon sa buntag, human gipatuman na ang no vaccine, no entry policy sa maong tugpahanan. Ilawom sa Memorandum Number 001-2022 nga ang tanang pasahero, bisita o bisan kliyente kinahanglan magpakita og vaccination card o vaccination certificate sa tanang higayon kung mosulod sa tanang gate. Apan ang mga moabotay nga mga pasahero partial vaccinated gikinahanglan nga magrepresenta og negative RT-PCR result og gikan sa 72 ka oras una pag-abot sa airport. Alang sa mga pribadong pampubliko o panggobernong sakyanan, kinahanglan nga makabutang sa windshield sulod sa sakyanan ang vaccination card o certificate sa tanang higayon. Wala na usab ginatugutan ang mga bata edad 12 paubos nga makasulod sa airport kon dili kini pasahero. Sa unang adlaw pagpatuman sa memorandum, usa-usa nga ginasusi sa Kaap Jensan ang vaccination card sa matag pasahero. Sa unang adlaw, daghan ang wala makasulod sa tugpahanan. Wala ko kabalo ba nga kailangan vaccine card. Pero kapabaksin ako eh. Oo. Pero wala ako kadala ba vaccine. Sabi hindi bawal daw yung bata. Kailan kung wala bata, kay kumpleto man ko sa vaccination card ko itong manghon na ako. Kaso lang kani, bawal jud gigo ko din mi. Maraming cases not happening in Metro Manila. As a proactive measures, so ginawa natin tong measures na to mag-implement a stricter border security measure. Where in fact, in-extend natin yung ating inspection from the main gate. Naglagay tayo ng inspection doon to determine yung mga requirements ng ating lahat ng papasok dito na they are fully vaccinated. Mga kabrigada, pagkapina, nining sayo sa buntag kay bugnaw ang atog panahon. Ipagawas na og joint memorandum ang Department of Health o Department of Trade and Industries og purchase limit sa paracetamol og flu medicines kagahapong adlaw. Matod kag Cabinet Secretary Carlo Nograles, kini aron nga malikayan ang artificial shortage o pagsaka sa presyo sa mga over-the-counter nga mga flu medicines o aron masiguro usab ang availability sa maong mga tambal hangtod sa mabalik na sa normal ang supply niini. Ilawom sa maong memorandum ang usa ka individual mamahimo lang makapalit og 20 ka tablitas sa 500 mg nga paracetamol og 60 tablets per household. Naglabas ng isang joint memorandum ang Department of Health at ang Department of Trade and Industry na naglalagay ng purchase limit or cap sa paracetamol, carbocysteine at iba pang naka-flash sa inyong screen. Naglabas ng isang joint memorandum. Una na nga gibutyag sa DTI nga walay shortage sa supply sa paracetamol. Apan nakasinati lang og kalit nga pagsaka sa demand. Ilabi na sa duha ka mga dag-unang brand niini. Ning January 5 gisugda na usab ang pag-restock sa inventory sa mga dagkong butika. Apan dinhi sa usa ka butika sa Jensan, wala pa gihapon stock sa mga nag-unang brand sa paracetamol. Wala pa usab sila nagpatuman og purchase cap. Ang sa karon sir, ano lang among ma-offer man good is kaning kung unsa lang available, kung pila ang ilahang ginapalit mo na pud among ginahatag. May kalabutan ini gibutyag usab ni Nograles nga ginadili usab ang pagbaligya og maong mga tambal online kung dili kini giaprubahan sa Food and Drug Administration. Ang pagpatuman sa purchase cap sa maong mga tambal subay sa pagpasaka sa kaso sa COVID-19 sa nasod. Sa lain pang balita, usa ka grupo sa anti-vaccination campaign ang nagpahigayon og rally sa Plaza General Santos aron ipakita ang ilang hugot nga pagbabag sa pagpatuman sa mandatory vaccination.
Tubong sa ilahang grupo nga mapahibalo sa lokal nga panggamanan ug katawhan ang tinuod nga sitwasyon sa pandemya. Supak usab sila sa gipatumang no vaccination no entry policy sa pipila ka mga establishmento sa syudad ingon man sa Civil Aviation Authority. Subay sa pagpagawas ni ED og memorandum kagahapon nga nagdili pagpasulod sa airport kung dili bakunado. Matod pa nga dili maayo pugso ng usa ka tawo nga magpabakuna kay adunay matod pa katungod nga magdumili. Nagtuo sila nga daghan pa ang mapamaagi nga maluwas sa virus gikan sa pagpabakuna. Nga ang vaccination, though gina-coerce na mga tao, and people are being threatened, nga kung hindi ka magpabakuna, hindi ka nakaubra, hindi ka kasulod dire, bla bla bla. Damo mga restrictions and discriminations nga gina-impose sa mga vaccinated. And we have talked to many people nga kabalugid kami nga hindi gina sila tani gusto magpabakuna. Pero tungod sa mga coercions nga ni, mga discrimination and mga pressures, napugsan sila nga magpabakuna, which we see nga hindi maayo. Hindi dapat ginapugos ang mga tao. Sa datos sa local COVID-19 vaccination dashboard sa Gensan, nga gilangkuban ning March 8 hangtod December 29 sa tuig 2021, anaa sa 665,318 ka mga doses ang nahatag og 362,464 dinhi sa first dose. 78.84% kini nga anaa pod sa 459,732 ang target population aron na mahingpit nga maangkon ang population protection. Samtang 294,647 ang nahatagan og second dose, lakip na ang single dose dinhi. 64% kini ka target population nga mahatagan og bakuna. 8,206 na usab ang nahatagan og booster shots. Loyo sa panawagan sa mga anti-vaccination groups, nagtuo ang health experts nga dako gihapon nga matabang ang bakuna kontra COVID-19. Ilabi na sa nagkadaiyang variant sa virus nga nanggawas. Mga kabrigada, niya na itong mga police report o ginihatod ka na to sa Maxan Coffee, Maxan Capsule. Walang atrasan. Doon na kopya sa CCTV footage ang kapulisan sa nahitabong pagpamumba sa usak ka unit sa bus kagahapon sa North Cotabato. Matod kay Cotabato Police Provincial Office spokesperson Lieutenant Colonel Bernard Tayong, ang suspect gikan sa pikit og minaog duol sa Alyusa National High School. Una nahitabo ang pagbusikad sa bomba. Gikumpirma usab ni Lieutenant Tayong o Colonel Tayong nga doon na sila gibugna nga Special Investigation Task Force aron mapasakaan o mapapaspasaan ang investigasyon. Samtang miingon ang tigpamaba sa Alyusan Municipal Police Station nga walay bahad nga nadawat ang kampanya o kumpanya sa bus nga gibombahan. Kaya namdaman na usa sa 7 sa mga nasamdan sa pagpamumba mipanaw na o namatay na samtang anaa sa ospital. Mao ni ang kagahapon na itabo kanto ning pagpamumba sa bus. Pito usa bata ang na disgrasya. Namatay na gyud din tao, no? So, kung wa ko masayop na pag ganito'y pila pa to kabuhan nga bata nga sakay. Kung wa ko masayop pa kung sa to pag-review so kasagaran bata niya kini pamilya gyud. So dunay usag gyud nga nakabsan sa kinabuhi mao na nga tungod ini nga mga pahitabo ka Brigadang Bal ang atong ang Region 12 no red alert karon ang status. Samtang ang mga sikbit nga mga rehiyon nagpakusumpod sa ilang mga border checkpoints kay delikado kung mao ni modaghan kay ang atong isip protection pod sa atong mga kaigsoonang mga inosente. Di nako masabtan ang kausa sa nagbuhat niya. Ang akong gikalibgan ani Brigada Adonis tungod kay matod pa sa intelligence network katong mga kapulis wala man kunoy bahad, wala man kunoy threat dunay pagpamumba nga himuon
mga grupo o teroristang grupo. Apan na natingala ta, anong namay ni buto? Og namay gipabuto niya dito pag yun sa bus, no? So mga kabrigada mao ni nga ang atong awhag ani brigada Adonis atong mga kabrigada nga nagapaminaw karon sa tibuok Mindanao. Kaya kita mismo ang mumanman. Kita mismo ang mubantay mo sakay tag bus. Magbantay ta unya kini mga drivers o kining mga konduktor dapat sila ang mutan-aw sa ilang mga pasahero. Although daghan man yung mga pasahero naog saka. Pero kanang inig saka dapat tanaw ni sa mga konduktor o sa driver. Kay kini sila suito na magudi sila sa matag lihok kay kada adlaw lain-lain ko nga mga lihok, mga tawo saka kanaog diha sa ilang bus. So posible makamatikod na gini sila og mas maayo kung dunay orientation, no? Nga paghimuon ang PNP o indoctrination baka aron matagan og mga tips, no? Kining atong drivers, kining atong mga konduktor, kung unsa ang mga lihok sa mga kanang mga kadudahan. Yan na po na sila ikuan kining inspektor. Mga pasahero mismo, kanang imong tapad, nalitan, una kang pasahero, yan na imong sulod bago, kaya bit-bit nga gamit. Tanaw ni mo ng gamit, kailang gidala. Kung malimtan nila singgit na yon, oy, ang imong karga, ang imong karton na bilin. So, pagbantay. Okay. Samtang kapasumpay ni nga atong gisgutan kaniya kabrigadang Bal, gipahugtan karon ang seguridad sa Bulaong Terminal human sa nahitabo nga pagpamumba sa usa ka bus sa kagahapon sa Alyusan, North Cotabato. Mga sundalo ug pulis ang nakadeploy karon sa Bulaong Terminal agi pagpangandam sa pagpatuman og hugot nga seguridad. Saysay ni Jong Pakuriv Senior Transportation Regulation Officer sa siyudad sa Jensen nga gipulong na niini ang mga porters o uban pang mga force multipliers sa Bulaong Terminal aron masigurong luwas ang terminal ug mga pasahero bisan sa unsang hulga sa terorismo. Gawas sa mga uniform personnel dako matud pa ang matabang sa mga vendors, stallholders, dispatchers, tricycle drivers o habal-habal drivers kay sila ang unang makamatikod kung dunay kaduda-dudahang lihok sa mga tao ubutang. Dito sa loob, meron tayong sa issue din sa PNP, pero ang pinaka-importante talaga yung mga stakeholders natin, vendors, porters, saka dispatchers, na talagang kung makikita natin kung dalawa lang ang PNP, meron tayong 20 to 40 na mga force multiplier na nagbabantay talaga. Kung merong kaduda-duda na mga bagay, automatic report yan. So, tawag kami kaagad sa mga bomb disposal unit. Plano usab nga hatagan og uniforme ang mga porters og lain pang force multipliers aron mailhan nga lehitimo kini nga nagtrabaho sa terminal. Limitado usab ang mga ginapasulod sa tricycle sa terminal alang dito sa mga dunay daghang dala nga gamit. Ang porters po natin is meron silang uniforme. Kanina napag-usapan lang namin na bukas pag magkuha kami ng mga sizes nila at bibigyan sila ng mga additional na mga uniforme para mas ma-identify natin sila. So makikita natin dito na yung talagang sumasalubong sa mga pasahero, legitimate talaga ng mga porters. Saka ang sa atin naman dito, hindi natin pinagbabawal ang mga tricycle na pumasok, lalo na pag mayroong mga kargada, pero nililimit natin. So para hindi mag-congested dito sa loob ng safety terminal. So doon sa entrance, meron tayong sa issue sa PNP na nag-refisking o yung mga bagahe ang Mga kabrigada, para ito sa paghatod sa mga impormasyon, kinilang akong nakita, Brigada Adonis, kaning inconsistency o consistency. Ini ini pagpakita sa atong puwersa sa atong mga kapulisan, doon natay mga motorcycle police, natay mga patrol cars, ug natay mga police mismo, ini visibility nila. Kaya po naana kung consistent na, tingali dili makahimo og binuang ini mga daotang mga elemento. Kung makahimo magbinuang malimitahan. Malimitahan yun. Kinaaman sila. Kung doon ay mga panghitabong aksyon dayon, mga kabrigada. O muadto ta sa Kidapawan, mga kabrigada, uban nato ang pag-inom nining sayo sa mainit nga kape Maxan Coffee. Apil ang Maxan Capsule. Walang atrasan kay sa Kidapawan City, mas gipahugtan pa ang seguridad sa Kidapawan City. Human nga natala ang usa sa pagpamumba sa probinsya sa North Cotabato sa milabayng adlaw Martes, Enero 11, 2022.
sa eksklusibong pagkaginabi sa Brigada News Team kang Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. Ang hipi sa Kidapawan Police Station, 24 oras matang adlaw ang ilang pagpatuman sa Upland Ironclad aron mapugnan ang plano sa mga daotang elemento o grupo sa pagbuhat o kagubot ilabi na sa susama sa nahitabong pagpamumba o pagbusikad sa IED sa Aliusan, Cotabato. Ano maayo? Ang Upland Ironclad usak ka konsepto gimugna ni Pro 12 Regional Director Police Brigadier General Alexander Tagum nga nagbando sa tanang buhatan sa kapulisan nga imintina ang police visibility sa tanang pampublikong lugar. Tumong usab nini nga ipakita o ipabati sa publiko nga naa kanunay ang puwersa sa kapulisan sa panahon nga gikinahanglan nila kini. Dugang pa sa opisyal, kanunay usab naka-monitor ang ilang puwersa sa mga lugar sa merkado publiko, mga kadalanan, public terminal, mga simbahan o sa mga kabaranggayan. Katimbayayong ang Intel Operative Unit o kasundaluhan. Para sa dugang mga detalye mga kabrigada, makauban nato karon live sa telepono. Gikan sa atong igsuong Sibihanan Brigada News FM Kidapawan. Brigada James Mercado, ibrigada mo! Yes, ka Brigadang Bal o ka Brigada nga Adonis. Dugang detalye ni may kalabutan nga na mga kabrigada nga kagahapon sa eksklusibong pagginabli nato sa ilahang ng hepe sa Kidapawan City Police Station na pinagi kay Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. nga kining gitawag nga Upland Ironclad. Ilang dipasalig ngadto sa publiko nga sa matag karon logon niya 24 oras nila kini nga ipatuman aron nga miminto na ang kining gitawag na police visibility ngadto sa publikong mga pampubliko nga lugar aron nga usab ang tumong niini mga kabrigada nga ipakita ngadto sa publiko ang naa kanunay ang puwersa sa kapulisan sa panahon nga gikinahanglan nila kini. Kaya natayon kita mga kabrigada na baguhay lamang na napala na usab ang pagbusika sa improvised exclusive device o IED sa milabay adlaw Martes particular dito sa Aliusan North Cotabato kundiin unom niini ang natala nga angol o isa ang nahikab sa kinabuhi mga kabrigada o gani ang opisyal nanawagan na ngadto sa publiko na suportahan o gihatag ang ilang kooperasyon sa mga otoridad aron mamintina ang kahapsay o kalinaw sa ilang lugar. Base pod sa iyang gidugang pamahayag ng Kabrigadang Bala o Kabrigadang Adonis, di awhag nini ang publiko nga mas labing importante ang ilang kooperasyon sa pagkabot sa tunahang kahapsay o kalinaw. Bisan pa man 100% ang kanunay ang gobyerno at pakibatok sa bahad at sa mga daotang individual na kung tabang gihapon ang kooperasyon sa publiko ilabi na ang hagit sa terorismo o tanang matang sa krimen nagpabilin hamto sa kagampangan ang bahad nini. Dugang pa niya Kabrigadang Bal o Kabrigadang Adonis iyang gipaklaro usab sa ngadto sa publiko nga bisan pa man nakalamtaw ang mga otoridad sa hagit sa terorismo. Padayon usab ang ilang pagmonitor sa illegal drugs, illegal gambling o guban pang mata sa kriminalidad. Dugang detalye lamang ng Kabrigadang Bal, Kabrigadang Adonis na kagabi alas 7:30 sa gabi natala na usab ang kining pagbusika sa usa ka granada kundi gilabay kini dito mismo sa may doon nga pahin sa checkpoint Kabrigadang Bal o Kabrigadang Adonis, particular dito sa lungsod sa Pikit, North Cotabato. O nga may kalabutan ni ini, padayon kita na mga iyo o kompleto nga detalye may kalabutan ni ini kung aduna ba'y natala na nasamdan o naangol sa bago nga pagbusika sa Granada dito sa lungsod sa Pikit sa North Cotabato kagabi Kabrigadang Bal o Kabrigadang Adonis. Okay. Kumusta man ang pagbusika dito? Why biktima? Why samaran na Kabrigadang James?
Yes, isa po na atong buot masayran karong buntag sa iyo. Kay kagabi atong gipanikamutan na matawagan ang ilang nga buhatan kalungsod sa Sikita. Pinagi sa ilang hepe. Apan wala na po nakuha ang ilang linya. Actually nakuha na to ang taho kabrigadang Bal o kabrigadang Adones. Pasado na alas 7 sa gabi nahibalaan na to kini nga bago nga pagbusika sa Granada dito sa ilang lungsod. O karong yung kamutagon ipanikamutan na nato na makuha ang initial report gikan sa buhatan sa ticket PNP aron masayran usab nato kung ano na pud ba ang bagong motibo niini o aduna ba ni kalabutan dito sa bagong pagbabusika din IED dito sa lungsod sa Alyusan kabrigadang Bal o kabrigadang Adones. Okay, habang hinaot mi o magpaabot mi sa update ini maong panghitabo sa pagpabuto o paglabay ng Granada kagabi diya sa inyong dapit. Salamat ka Brigada James Mercado gikan mga kabrigada dito sa Brigada News FM Kidapawan City. Mga kabrigada mo balik pa, mugbaw ka nang naghugna ang unang uhugna sa atong paghatod kaniyo sa mga balita. Pagkapisa mo mga kabrigada, kay mo balik pa ang Hataw Balita. Mga kabrigada, arita sa ikaduhang hugna sa atong balita hatod kaninyo sa Maksan Kapsul. Duha ka personalidad ang naaresto upat ka adlaw gikan pagpatuman og eleksyon gun ban sa Rion 12 kung diin usa ang gikan sa Tacurong City og usa sa General Santos City. Sikop silang tigas sa Cabagel arestado sa Tacurong City og Heriberto Dumancas sa General Santos City. Gilayong gidala sa police station ang mga dinakpan alang sa proper disposition og verification sa nirecover nga armas. Matod pa sa gipagawas sa pamahayag ni Police Brigadier General Alexander Tagom sa Facebook page sa ilang Police Regional Office 12 nga kinahanglan ang suporta sa komunidad ngadto sa kapulisan sa pagpatuman sa mga rules and regulations ilabida sa umaabot nga eleksyon. Mga pa sa ito mga balita mga kabrigada, patay ang 35 anyos nga kanhing radio commentator. Human kini gipusil alas 10 hapong sa buntag sa barangay New Carmen, Tacurong City. Aga biktima giilang si Gennard Angelis gawas sa trabaho isip radio commentator. Siya usab aga nagdumala sa istasyon ga ginatrabahoan ini sa milabayng tuig. Mahitabo ang pagpamusil samtang nagapaayo matod pa kini sa iyahang motorsiklo o sa iyang sakyanan sa nasampit nga barangay. Kalit na lang dunay duha ka miduol nga duha ka lalaki sakay sa motorsiklo o gipusil ang biktima duha ka higayon sa iyang ulo. Sa pagkakaroon nag-backtrack na ang mga otoridad sa mga aktibidad sa biktima. Doon na usab impormasyon nga mo papili isip konsyal sa munisipalidad sa Lambayong, Sultan Kudarat ang biktima. Sa pagkakaroon, nakig-koordinar na ang kapulisan sa pamilya sa biktima. Alas sa ito mga biyahedor, ang pingkanunay ni baliskad ang tricycad o naguba ang atubangan sa motorsiklo tungod sa kusog nga impact sa aksidente. Migawas sa investigasyon nga pareho nga ginasubay sa mga nalambigit ang dalan gikan sa usa ka mall padung sa highway. Apan nabangga sa likod nga bahin sa tricycad ang motor rason nga pagbaliskad sa tricycad nga gimanihuan ni Arvin Galiano, 21 anyos. Nakaangkon usab og samad nga sa managlahing parte sa lawas. Ang sakay nga amahan og inahan niini nga silang Rodolfo Galiano, 62 anyos o Marian Isabel Galiano, 58 anyos. Residente sa Purok 13, Barangay Lagaw, Jensan, gilayong gidala sa duol nga balay Tambalanan. Nadala pa usab ang driver sa motor sa ospital nga gimanihuan ni Rixen Makay, 21 anyos, residente sa Pulubulok, South Cotabato, nga nakaangkon og samad sa managlahing party sa lawas apan gideklara kini nga dead on arrival sa doktor. Karon na impound na ang duha ka nalambigit nga sakyanan sa Traffic Management Unit kun TEU Jensen. Nagpadayon pa usab
ang settlement sa duha ka pamilya human sa nahitabong insidente. Nato mga tambutso news, mga kabrigada, gipaligsan sa Pison ang may 128 ka mga tambutso aging pagpatuman sa pagdili sa paggamit og mga open pipe mufflers sa munisipalidad sa Alabel, Sarangani Province. Subay kini sa Anti-Modified Muffler and Open Tail Pipes Ordinance of 2017 ilawom sa Municipal Ordinance number 12 2017-128. Matod pa kay Arnolfo Abordo, Head Municipal Traffic Enforcers, nga gibuhat kini nga aktibidad tungod usak ang mga open pipe nga motor ang hinungdan sa noise pollution asa nakadisturbo sa kahapsay sa usa ka lugar. Samtang lain pang balita, gipetisyonan ang pagpapili pag-usab sa kasamtangang IPMR nga Councilor Lucio Kawayan. Gipangunahan ni City Tribal Chieftain Secretary Roy Sim ang pagpetisyon batok kang kagawad Lucio Kawayan, ang kasamtangang indigenous person mandatory representative sa Jinsan. Apan ang petisyon gidoso karon gumikan sa plano ni Kawayan nga makausapa magpapili pag-usab sa maong posisyon. Mismong ang PIO si Renante Dawang Sindat ang naghatod sa petisyon ngadto sa konseho. Doon ay pipila ka mga grounds nga gibungat sa petisyon ang grupo ni Sim batok kang Kawayan. Actually, isa sa atong ground, sulod sa upat ka tuig nga gi-enjoy niya ang maong paglingkod apan ang iyang mga function, duties, and powers. Wala niya kini matrabaho maayo. Ikaduha nga mahimong ground o among himo sa mga ground kanang ikaduhanan na siya kanang problema nga murag init sa kadalunggan sa mga hingtungdan. Dugang ni Sim usa sa mga nagtulak kaniya nga idoso ang petisyon sa diha nga nagpahigayon og unauthorized meeting si Councilor Kawayan nga wala gihatagan pagtugod sa sa City Tribal Chieftain. Sa selection process kinahanglan nga matag barangay adunay ipasa nga resolusyon ngadto sa National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP. Sa nahitabong meeting, gisgutan matod pa ang nga paspasan ang selection process. Kini bisan pa man kung doon na pa'y tulo ka mga barangay nga wala pa makapasa sa ilang resolusyon ngadto sa NCIP. Sa laktod, duda si Sim nga gina-influensyahan matod pa ni Kawayan ang resulta sa selection process. Ikatulong ground katong adunay mga prohibited acts and sanctions during sa selection process. Sumala sa Section 21, A3 and C2 of NCIP Administrative Order Number 3 Series of 2018 nga diin na ang usa ka selector or isa ka nominee adunay kung aduna siya mga indirect or directly nga exchange sa pagbuto sa iyang mga pribilehyo, benefit or reward, usab kana ka sanction nga prohibited sa atong national policy guidelines. Presently and in the future, doon na sila privilege o benefit nga makuha. Kaya ang anak sa IPMR sa Barangay Kunil, staff sa atong IPMR karon. Okay. O ang asawa sa atong Barangay Chieftain sa Barangay Olimpog, staff usab karon. O ang umagat nga babae sa Barangay Chieftain sa Barangay Tinagakan, staff karon. So in that point of view, klaro nga dunay prohibited acts nga ilang nakumit. Mga kabrigada, mga kini ang ikaduhang hugna o katapusan sa nagdilaab na itong mga balita. Mga kabrigada, bubalik pa ang Hataw Balita. Coffee. Mga kabrigada, Max Healthy, Max Sarap, kunin mo ning mainom. Sigurado yun nga mag-healthy ta sa atong mga panglawas.
Nya ato pong ubanan no sa Maxan Capsule. Kay mao na atong taming ang Maxan Capsule sa kada adlaw sa atong pagkumbati sa atong pagpanginabuhi. Kabarkadang bal atong mga higala ba dito sa uban na. Sa asam na nato pangitahon kada nga morning hataw balita. Ato i-type lang ninyo ang morning hataw nya follow mo diha. Na diha manggawas ang ato makaigsunan to apod sa gawas sa atong gusto mo tanaw. Labi na kanto na sa Luzon, na sa Visayas sa atong live streaming. Na mga kabrigada, wala na ning atrasan ha. Basta Maxan Coffee, Maxan Capsule. Walang atrasan mga kabrigada. Mao ka na naglangkob sa atong pasiunang paghatod kaniyo sa mga impormasyon ning sayo sa buntag. Babasa kini ninyo sa mga pamantalaan ining adlaw. Kini si Kabrigada Val Gilaran. Samtang atagi ang uban pang mga balita sa enkwentro alas 4 sa hapon ug sundan sa Ronda Brigada. Ako si Adonis Betco Presilias maingon said Reforma Bini. Innovated Census Vestre. We can change ourselves by changing our minds. Generals, be proud of Jensan again. Barog Jensan! Mga kabrigada, atong ipadayon o paghatod kaniyo sa mga impormasyon, mga balita, o para ma-entertain ka mo ning sayo sa buntag. Ganyan ang atong mga barkada sa Morning Hataw, Brigada Dil Bartolaba, Justine, good morning! Good morning! Usa ka hataw ng morning sa iyo Kabrigada Val o Kabrigada Adonis. Kamusta ang atong Thursday? Thursday na. Kung naamoy i-throwback Thursday, naaba mo yung mga Facebook, Kabrigada Val, Kabrigada Adonis? Pero ay kami. Pero, in lang. I-chat ni mo lunes, next lunes pa ka ma-reply yan. Tapos, i-share good tong unsaon man ipag-share. Asa ni David. Kung naamoy i-throwback, kung sa inyong throwback Thursday. Ikaw, sir. Ikaw na. Bagoy natin, baka libak Thursday na lang. Nag-all ko ron. Nag-all ka? Nga naman. Wala si Ma'am Ann. Wala ni sila kabaloon sa throwback Thursday ba? Okay, Kabrigada Val and Adonis, uso manggod sa Facebook ang Throwback Thursday. Mag-share kag usab og past memory. Picture, sige daw, unsa inyong gusto i-throwback? 5 years ago, 3 years ago. Ako feeling ko si Sir Val yung may buhok pa siya. Murag na tagnaanin mo ako muna-una. Sige daw. Maklaro manggod na mo. Ipakita kaya din rin sa sige daw, Sir Val. Ay, Sir Val, Sir. 5 years ago, anak ko'y buhok, anak. 10 years ago. Sige ha. Next Thursday, magawas nag-throwback picture aning duha. Marag ikulbaan lagi si Sir Adonis. Babae, manggod daw ni siya dati. Long hair pa ba? Long hair pa. Daghang salamat sa inyo, Kabrigada Val, Kabrigada Adonis. Oras na ito, mga Kabrigada. 5:58 na sa buntag, dira lang mo. Kay padayon ta sa balitaan o kwentuhan sa pagbalik sa Morning Hataw with Justin. Morning Hataw na! Alas 6 na! Tara na, Kabrigada! Sugdan nato ang adlaw sa Morning Hataw! Bangon! Be proud of Jensen again sa kahataw ng morning, mga Kabrigada. Karanay Huwebes, January 13, 2022. Ako si Justine Manansala, Lunes hangtod Biyernes, makihataw na. Thursday na, mga Kabrigada! Sabay ninyo sa usa ka lingaw nga buntag karong adlaw. Kami muhatag pa kaninyo ug mahataw na balita ug mahisgutang kasadya ako. Si Dil Pilapil Bartolaba, Barog Jensan, ubanan pa nato ang atong Thursday morning. Na dunay puso at galing ug syempre sugdan nato na nakamaksan. Coffee na ta, mga Kabrigada, dili lang caffeine. Ang naadiri, mga Kabrigada, daghan pa kayo mga nutrients na makuha ninyo sa Maxan Coffee. Ito tanang mga nutrients jud, mga Kabrigada, na makuha nato sa Maxan Coffee, Maxan Capsule, kinahanglan jud sa ato ang lawas. Pero careful mo ha, kung mag-vitamin C mo, dapat less than 300 mg ang inyong makonsume sa inyong lawas. Kay dili 3,000. Kay dili na ma-digest sa inyong lawas. Ano mangyari in case masobraan? Naay nagasakit og tiyan, naay nagakalibanga, and depende pa gyud kung hyperacidic ka, kung sodium ascorbate or calcium ascorbate. Sodium ascorbate ug napaisa. Okay, anyway. Unya, balo na to ha. Kay nakalimtan ako. Ascorbic acid. Yes. Kana. So, depende kung... Ikaw, allergic ka, di ba? Allergic ko in general sa vitamin C. Anong nagiging reaction mo? Either mawala akong buhok, tung one time na... Buhok? Like po na kay buhok din. Dili kay itong one time nga kanibang mga high dose sa vitamin C na i-drip na lang nimo. Nagka-minor alopecia ko sa ulo. So, mo to ang buhok. So, daghan. Itong bata pa ko na ako'y skin asthma. Grabe ang pa-check up. Bisag unsang tambal na gihatag. Si mama lang nag-decide na feeling niya vitamin C ang tanggalon. Gitanggal niya ang vitamin C.
nawala ang ako Okay. ang allergy. Mother's Siguro na, love yes, test. naadyo'y Instinct, instinct no? ang nanay. Wala, kinsa ba ang Oh, mag-expect? sino ba mag-expect na Yes. vitamin C ang problema? Oo. Paano niya nakuha yung idea? Sa kakapatid Siguro niya sa kadaghan, oo, tapos mauto ang iyahang observation. Yes. Maura man yung ginatake sa kung Oo, anak. na always, na wala niya natanggal. So, So, gitay. kato ang iyang gitanggal. So, after, siguro 5, Ako na-realize ko talaga maligo araw-araw. Para healthy. Gano. Uy, pero sa Hollywood, naabi trend. Na? Dili maligo. Ano man? Ambot sa ilaha. Mas healthy daw. Makitrend Dili daw maligo. Di na maligo. Oo, trend na sa Hollywood. Si Jennifer Garner, yung mga anak. Jennifer Garner o basta daghan silang mga Akala ko artista. Jennifer Solis. Pero panagsabaya daw kaniha sa mga nakasinati og depression, mental stress, isa sa signs na depressed na yun mong pag di mo gusto maligo. Oo, kana di na mo gusto Murag maligo. para saan pa ang Di mo pagligo? yes, di mo gusto mo bangon. Actually, daghan sa ato ang mga kabrigada nag-aagi og depression karon labi na mga kabrigada daghang nawad-an og trabaho, family member og uban pa. So lisod jud kayo so maningkamot jud ta to reach out sa other people, mga musta ta nila mga kabrigada, kung okay pa ba ta diha, murag ani god simple kamusta man god means a lot karong panahon na. Gitanaw na ako tong vlog ni Tony Gonzaga na interview niya si Jelay Andres. Oo, Grabe! Vlogger day na siya. Oo. Grabe yung na-experience na heartbreak to the point di ay na ma-hospital siya kay dili siya kalihok. Iyahang throat nagalak, naga-close. So di na siya kaginhawa. Dahil sa Depression, sa stress, sa heartbreak. musunod iyang lawas, no? Oo, grabe yun. So, Ay, nalang. ang kaning depression, mental stress, Pero, mo translate na sa lawas. ang effect sa katawan. Oo. Daghan kay manggawas ng mga sakit mga Correct. kabrigada. So maningkamot ta nga dili ta broken hearted. Tinoon. Saan mo nang pagpanikamot, oy? Mamili dyan siguro kag tao no na same ang goal sa imuha Siguro. pagdating sa relationship. Pero i-pray na lang yun siguro niyo. Yes, dako Oo kayo. na lang yun na. Actually, mga kabrigada, dako jud kayo ang tabang ang prayers. Labi na kung specific mo mag-pray. Kay bisag Diba? unsaon niyo magpili. Dako, Tao lang ka. Ako Madala ka nauyab sa dati, kilig. gidala na ako sa simbahan. Ano ko, Lord, mao ni siya kung gusto mauyab, Lord, gidala na ako para di na ka maglisod. Nauyab jud ako. Pero, sino to? nagbulag pud mi. Oo, kay wala din ako ningon kay Lord na forever. Tama. That's easy. Uyab Pero- lang imong gusto. Oo, uyab lang. Oo, pero kung stress mo karon mga kabrigada, walay problema kay pwede mo nigari. Kaya ang Yes. nigari na rin mga minerals na makontrol ang mga stress hormones nato sa lawas. Itong mga supplements sa lawas. Oo. Kay dili ta pwede dapat mo mag-depend kaon na. jud ta. Oo. Mao pa nang rason nga nung ma-stress taglalo, ako, kay kung ma-stress ko, dili ko makaon. Lalo. Na ako'y acid, maglala. lalo. Oo. Acid reflux, murag isuka na ako ang pagkaon. Ay, ganyan din ako. Oh. Murag musaka nga hangin. Oo, dili Tas naadiri kaya. ko. Tas tunlo na Dili ako. jud kaya mo Kisaya. kaon. Kaya Oo. nakasukahon ka sige. Oo, yan pala Ay, yan. nako. Dili Nako na talaga, kaya. hindi talaga tayo pwede Dapat di ta ma-broken hearted. Di na pwede ma-stress. Oo, ma-broken hearted ako sa katao, nagkikisyon mga Balation. Oo, nagkikisyon sakit. Sakit ako ulo, kasi dili mo. Kilala ko kayo. Uy, pero sa psychology ug ka na ang mga, even sa medical doctors pag yun pod, dili ba yung joke ang heartbreak? Oo. Kay mo jud na imong ma-experience nga tanang kasakit na adyo diha mga. Ana guys sila, ang sa tao daw, una ang pinakasakit is the death of a loved one. Pero ang sunod, ana, is heartbreak na. Mo ang mga sintomas, ang mga pagdaanan sa heartbreak, pareha lang sa pagmamatayan kag loved one. 5 stages of grief na ginatawag. Ako, Diba? host ako ngayon. Hello guys, kamusta kayo? Sige. Since host ka, ambak ta sa hosting, sa mga pangarap maging host, unsa ang imuhang tip? Wag Sige na. Okay na kami, marami na kami. Hindi kayo nag-host. Tawag na sila Baka mag-host. makumpetensyahan niyo pa ako. Hindi, actually, ako talaga sa hosting, be yourself lang. Hindi ko kaya. Bakit gano'n? Gets ba ako dito? Actually, deal. Justin. Na-happy talaga ako dahil Favorite kasama niyo food? ako. Favorite. Ayoko na. Gawin mo to ng paraan, Ford. Dream destination. Dream destination. Ngayong birthday ko. First love. Wala. Ang dami na. Ang dami. Fun. Ano one? Memorize mo ba yun? Na-memorize na mga kabrigada. At na sa atong mga lingaw na hataw sa balita. Protektahan na ang
sa atong atay. Ang bulan sa Enero gihimo nga Liver Cancer and Viral Hepatitis Awareness and Prevention Month. Dunay mga pahinumdom ang Healthy Pilipinas sa pag-atiman sa importansya sa atay sa atong mga lawas, pagproseso sa mga nutrients nga gikan sa bituka, pagtabang sa pagundang sa bleeding sa lawas, pagtunaw sa pagkaon ug paghatag og depensa sa lawas batok sa mga infeksyon nga gikan sa mga virus o bakterya. Ang pipila sa mga importansya sa atuang atay. Samtang, liver cancer ang usa sa mga makapamatay nga sakit ang pwede makuha sa tao kung dugay kini nga dili maampingan ang atay. Gawas sa liver cancer, duna usab viral hepatitis nga may resulta sa paghubag sa atay ug base sa datos, isa sa 10 ka Pilipino ang naay viral hepatitis. Busa, importante gayud nga ampingan nato ang atuang mga atay. Liver lover, boy. Oy, kaning atay, dili kay ni ginatagaan nato og importansya Oo, ba? murag wala lang. Murag wala lang sa tuwa. Kay karing atay diha ba ng mga soft drinks, mga beer, Beer tanan. yun, Oo. beer, alcohol. Grabe kay na makaguba og atay. Og kaning atay manggod pagkana nang naguba, atay na. usually ba mo jud, atay na. Anak ko, Lisod uncle ba kayo. ya jud dati, mao jud na iyang sakit. Kay kung mag-liver transplant ka, lisod kay Oo. makakita og Match na donor, no? Yes. Oo, mau mag-liver spread na lang ta, mga kabrigada. Sige, mga kabrigada, giligsan sa Pison ang kapin isa kagatos ka mga burak nga tambutso sa munisipyo sa Alabel kaniaging January 11 sa Alabel Municipal Compound. Dili na mapuslan ang anaa sa 100 ka mga burak nga tambutso nga anaa sa munisipyo sa Alabel. Tumong sa lokal nga panggamhanan, sa seryoso sila sa pagpamatuod sa ilang kampanya batok burak nga tambutso. Mao ni mga saba. Subala pa sa ilang alkalde, ginapinumduman ang mga katawhan sa Alabel nga undangon na ang paggamit sa giingong mga tambutso apan dili mo undang ang munisipyo aron masikop kini. Ang mga aktibidad subay sa Anti-Modified Muffler and Open Trail Pipes Ordinance of 2017. Matud pa kay Arnulfo Abordo nga head sa Municipal Traffic Enforcers, anaa sa burak nga mga tambutso hinungdan kini sa noise pollution nga makadisturbo sa mga kapsay sa usa ka lugar. Mokabat sa 128 ang ipangligsan sa Pison sa maong higayon. Tungod nga makadistorbo sa kalinaw ang mga burak nga tambutso, kinahanglan na kini ka mawagtang o kinahanglan mas pahugton pa ang anti-burak campaign. Pautanan na ako, nga nung daghan nagaani Supplier. og tambutso. Dili, lamian sila sa paminaw for ano ni? Pachuy-chuy? Oh, sa diversion dili sa dyan sa dagan kay ana. Oh. Pasikat mo no. Dili gani nice. Oo. Kung ako lang, Alimog kayo. Murag mas gwapo pa na katong stock na lang. Oo, tong ano. Kinsa nagpauso man gud ani, nabi Gan. nila pa-cool ning Pa-chill. Oo, siguro kay ang mga Ferrari na sakyanan ana ang tingog. Mga? Ferrari. Kaning mga Sa Thai sports daw. car yun, ha? Sa Thailand daw yan na uso. Oo. Pero, di ba, kay siguro mga sports Open car, pipes, haba kaayo. ana ang tingog. Oo, pero as in, alingog-ngog jud kay na mga kabrigada. So unta, dinipod sa Jensa, no? Kay marag dagan-dagan po ta diriging ana. Kani pang mga busina, god, na abi mo dako kay nasakyan, abi mo truck. Ako. Dili, amo na yung busina. Oo. Kana dako? Pop-pop, ana. Gilahin ni mo. Oo. Lagot Feeling. kaayo. Tapos pagtanaw ni mo, Gamaya rin, ay! Makakuratan ka ba, no? Sige. mga kabrigada, kinahanglan ta mo sunod sa balaod, sa mandato sa tuang nasyonal, lokal, na bawal ning mga ingon-ani na tambutso para ni sa tanan gihapon kay disturbance siya, noise pollution po siya. Ug basi pollution po siya ang inyuhang mahatag sa environment nato. Labi na ka ng mga tambutso. natulog gud ka tos makalit lang mo agi ana. Ay, makamata jud ka tos pikon dayon ka. Mao lang ba ning grounds gyud nga ginatanggal ni noise pollution? Siguro. Or hindi, bawal talaga kasi hindi standard eh. Aha, Kapag will mga it ganito. cause accidents? Hindi. Aksidente, po. wala ni. Oo. Saba lang jud siya. Mora gyud na. Oo. Kaso ginagamit mo gud sa mga drag racing. Oo. Kasi kung tanaw na ako karon, naisip na ako, kung maulang ng grounds, Oo. is it really illegal? Mm. 'Di ba? Murag may right man siguro ta to purchase and customize
Kaya our available cars. siya eh, di ba? Exactly. So, ipagbawal It's natin, dapat wala available yung in the mamaligya. market. Oo. Yeah. So, dapat siguro ang tiraho nato, di itong mga owners, kundi ang mga suppliers. Nagabaligya, Ang Jud. mga importers. Yes. Kaya asa ba ni dapat ibutang? Or baka gina-customize ni. Asa ba ni dapat ibutang sa sakyanan? Sa motor. So, dapat ang mga Hindi, motor talaga. Design siya para sa motor. So, meaning, naagyo yung supplier. Oo, dapat So, pala kato talaga. dapat ang tirahon. Yun dili dapat ni ang ipison nyo. Oo, kato dapat. Supplier. Kasi kung tanaw ni mo naga-cause ba siya og accident, Oo. wala man siguro. Mhm. Ang noise ba na gina-cause niya, is it really disturbing to the community? Yes. Oo. Disturbing jud ba? Oo. Ako baka witness How yun how ko. disturbing or base psychologically na set lang ato ang utok na disturbing ni na disturbing sound. Kay to think mas daghan Narinig mo pa. na. O nakaduhog na Oo, kung diba? ana sa diversion ana pero Oo. daghan pa mga sound nga disturbing compared Ay, sa to this. bagay. Sa tinuod lang kung Oo. i-assess gyud nato siya ba to be fair sa mga gusto magpa-customize og motor ha. Unsa ba gyud siya ka disturbing Pero ana? itong iba man gud yung open pipe na medyo masarap sa tenga. Aha. Itong burak man gud lata jud ni siya. Na trrrr. Ana. Oo. Pero kung ano jud dato ba? Pero di ba kung Oo. i-assess jud nato Bakit naging available to sa market, Oo, di ba? Og ngano gyud siya bang bawal? Siguro dapat natay ma-interview ana Oo. kasi dili man gyud siya ga-cause og public unsa ba? Public concern. Oo, di ba? Pero medyo labi na ka ng middle of the night. Siguro sa mga ana. Oo, pero tong daytime baka okay lang, no? Oo, or kung mismo ka sa subdivision. Mhm. Pero kung naman ka sa highway ana, Okay lang. naga-cause ba gyud siya og chaos? Naga-cause ba siya sa community na ma-disturb? Sige. Or Tawagan natin si Mayor karapatan Ed ba ng nato Alabel. na hindi, no? Oo. Kasi Kasi karapatan available ba siya nato? sa market Oo. eh. So, pwede siyang i-customize. Kaso Oo. parang meron kasi ang LTO na bawal ito. So, pero kunwari sasakyan ng ibutang, pwede. Hindi, iba kasi yung quality ng sasakyan at itong burak. Pero ang tingog niya, Iba lahig yung sa yun. kotse, oo. Boom-boom yung sa kotse, ito ay brak. Pero kung paminawon Kapoy nimo, namin hindi kasi kung paminawon nimo, saba man pud to. Oo, dako kayo siya. Boom, 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 Diba? boom, boom. Saba Oo. man pud. Pero iba jud kayo ang saba Oo. atong burak jud. To be Dadala ako bukas, meron na kayo. Sige na. Hindi, pero to be fair lang. Oo. Kung ikaw din mas mairita ka sa sakyanan na tingog. Oo, pwede Kasi di it's mo still ipison. subjective. Oo. Subjective ba yung gihapon ang noise? So, dapat maging fair po. Hindi, di ba? It's available in the market. Oo. Unfair po sa mga nagamotor. Hindi, feeling ko hindi ito Unsa illegal kaya na ginabenta itong ganito. Mao gani. So, kung No? illegal ang source, mo Oo, siguro natin dapat kailangan ato ang balon. tirahon. Interview na. Mag-interview ta kay para maklaro nato kung anong ginabawal ni. Kay base ang mga nagapalit po, anong pwede man. Oo. Anong naaman direct Anong siya lagi? Oo. So, diba? para pantay, kung na-implement nato siya na balaod, ngano Mm. man, ug dapat ang source, makitaan po nato. Sige. Sige. Balikan natin yan, mga kabrigada. Samtang sa ubang balita, ang Department of Trade and Industry o DTI mihatag og libre nga online safety and management training karong bulan sa Enero. Dunay gibuhat nga self-paced course program ang DTI South Cotabato nga available gikan January 12 hangtod January 25 karong tuig ug kini mahuman sulod sa 25 hours. Kini ang safety management training ang gihimong free online para sa pandemic preparedness sa mga micro, small, and medium enterprises. Langkuban kini og 5 ka module nga adunay corresponding nga mga titulo. Ang Module 1 nga Where Are We Now? Mahuman og anaa sa 3 hours. Duna sa 4 hours nga module nga What We Did. Samtang ang Module 3 nga What Can I Contribute? Anaa sa 6 hours. Module 4 nga What Can I Do? Nga 7 hours. Ug ang Module 5 nga Our Ways Forward nga anaa sa 5 hours. Safety Management Training. Okay, sige. Sige. Pandemic Libre itong mga ganito eh. So, preparedness. i-grab dyan Grab nato lang. na. Oo. Kasi dapat any avenue na pwede ta makatuon, sige, mag-learn ta. Yes. Total, wala bitaw bayad, wala tay Walang oras bawala. lang. Time Oo. lang nato Time ang lang ato jud nato. ang ihatag dira. And we can learn something, labaw na pandemic pa, unta pa humanay na ang pandemic. Pero still, what if na yung next pandemic? No? At In our least ready lifetime ready na tayo. Ready na itong mga micro. Ito yung mga lessons we learned din na nakuratan nga posible di ay ta maka-pandemic. Who Wala knew? jud naka-ano. Who knew na pati ang food business Affected. na basic need
maigo sa pandemic, di ba? Dagan kay nanirado mga kabrigada. Oo, dapat karon pandemic-proof na ang mga negosyo. So, Kailangan. know how to make your business pandemic-proof. Ganahan ko ato. Tanan na igo. Wala, Jud. Walang mayaman at mahirap nung lockdown, di ba? Tanan, Jud. May yumaman. May yumaman at may mga nagmayaman. Actually, ang Crocs na brand, bisa ka ilang stocks o 60+% during the pandemic. Dahil? Kasi, di ba, ang Crocs, comfort ang ginahatag sa Crocs. Karong pandemic, isa naman natong gusto, comfort. So, nagwapo ilang branding ni Saka. Before, ang Crocs, baba. Kasi, magnegosyo kong comfort room. Dili man, so sobra katibay, di na ka mo palit og bag-o. Oo. So ngayon, iba na ang purpose niya. I-change nila. So, kinahanglan yun sa negosyo, sa mga MSMEs, kung unsa ang panahon sa bayan, yun mo, adjust yun ka. Diba? Kung anong pinakakailangan ng mga tao. Correct. Mga kabrigada, mubalik pa ang Morning Hata with Justin and Dil. Sa Morning Hata! Oras na ito mga kabrigada, 6:27, 28 na sa buntag. Padayon gihapon ang pag-recover sa atong mga kabrigada nga naapektuhan sa bagyong Odette o karong buntag. Ito ang makauban, si Adnan Bunsa. Ang PBO2 Disaster Response Management Division sa DSWD-12 para hatagan tag-update sa response sa DSWD sa Dinagat Islands kung asa pinaka-apektado sa maong bagyo. Unsa kahataw na morning sa imuha, Sir Adnan. Nako, medyo nasa ano sila nandun sila mismo sa area. Wala kayo signal po dito. Oo, pero okay, stable naman. Yun ang purpose nila, bakit sila nandoon. Magdala ng satellite para makatabang sa signal sa mga kabrigada na to. Okay. Salamat sa DSWD, no? Kaya ginabuhat yun nila ilang responsibilidad para bilang government agency na maugyod na ang kinahanglan karon para sa mga tao dito. Kay ang mga nakapuyo dito, dili makakontak sa ilang mga pamilya pa. So, lisod kaayo. Kung unsa na ba'y update. Nagani may friend nga na dito. So, nag-try pa may contact sa ibang mga tao na makita naman nag-post na, basig kailan mo sa iyaha. Sa dihang naana day siya diri. Bago magbagyo na, kauli di siya. Sa Siargao man siya. Nadi ay ang kigwa diri sa Uhaw. Yan, unsa mo na ako sa Uhaw. So, daghan man god. So, taas nag-alert level, ni exit na, ni uli nag mga Manila. Ang uba nag-stay, kato na yung mga concrete na pwede mataguan. Pero siya, naadi siya diri. Wrong move kayo, no? Sa mga wala na lang ni uli. Gani. Pero kung na-survive nila, gwapo po siya na life story and lesson. Diba? Sige, at least karon 1 month, more than a month na ba? After bagyong Odette, mas kinahanglan pagyod og tabang sa mga tawo na naa didto. Kay karon pahinay na ang mga tabang pahinay na ang mga donations. So mas kinahanglan pagyod mga kabrigada og naa didto sa usa sa pinaka naapektuhan sa bagyong Odette, ang DSWD-12 para maghatod og tabang sa ato ang mga kabrigada dito. Nandiyan na ulit. Na morning, Sir Adnan. Yes, hello po. Good morning po sa lahat ng... Sir, kamusta ang sitwasyon nato dira sa Dinagat Islands? Try siguro nato phone patch. Base mas mas malinaw. At least meron naman tayong mga videos na grabe pala talaga. Pero murag Korea, no? Oo, murag dili sa Pilipinas. Oo, murag dili Pilipinas. Pinoy naman yung itsura nung ano. Pero gwapuha dahil dito, no? May mga paakyat-akyat, uphill. Pero tingnan mo, nakalbo yung mga puno. Sige, subukan natin kausapin si Sir Adnan via phone patch, mga kabrigada, kay marag lisod jud ang signal karon. Pero at least, diba, nag-effort ang DSWD na mag-ato dito, mag-install sila og communication satellite kay maong yun ang pinaka-importante. Paano sila makakonect sa ilang loved ones, paano sila makapangayo og hinabang, ang communication sa lugar na to. Yes. Kaya kung gusto na to, maabot ang mga basic needs at tabang, kinahanglan yun ang proper communication tools. Pareha karon dahil lisod ang signal pa dito, kita diri naglisod. Naglisod po ta ipaabot. How much more katong na mga relatives, diba? Tanaw na to kung pila ba sila ka
weeks Na na naa magstay dito. dito sa Oo. Dinagat. Unsa pa ang kinahanglan sa mga lugar na naa dito? Kamusta ang mga residente sa Dinagat Islands after almost a month na nasinatian nila ang bagyong Odette? Sige, via phone patch na lang nato studyahon si Sir Adnan, mga kabrigada. Sir Adnan, no, sa kahataw na morning sa imuha dira sa Dinagat Islands. Yes po. Good morning po sa lahat ng tagapakinig ng Brigada News FM. Oo. Brigada News TV to, Sir Adnan. Naka sa morning hataw. Sir Adnan, kamusta mo dira sa Dinagat Islands? Kamusta ang mga residente dira karon? Sa ngayon po, ma'am, okay naman po yung ating mga kababayan po dito sa Dinagat Island. Unti-unti na po silang nakaka-recover sa nangyaring typhoon dito sa probinsya ng Dinagat Island. Ano ho ba ang layunin ng DSWD at pumunta po tayo dyan sa Dinagat Islands? Yes. Gaya nga ng nangyayari ngayon, medyo hindi po maganda yung ating connection, lalo na sa network at saka sa iba pang telecommunication na lines po. Yung ating purpose po kung bakit tayo nandito is to provide internet communication po sa ating mga kababayan dito sa Dinagat Island, particularly dito sa San Jose po. Kamusta naman po yung pag-i-install ng mga equipments para magkaroon tayo ng internet connection dyan sa Caraga Island o Caraga? Naging maayos naman po yung ating pag-install ng ating equipment na dala galing sa DSWD Region 12 po. Yun nga po, medyo nagkakaroon po tayo ng problema pag hindi po maganda yung weather condition dito. Sa ngayon po ba, kamusta yung weather? Maganda po ba o medyo pumapangit na naman? Kaninang gabi po, medyo umulan lang po ng kaunti, pero hindi naman po yung gaano kalakas po. Ilang barangay po yung matutulungan o makikinabang sa mga satellite at communication facilities na ilalagay ho natin dyan? Actually, ang coverage lang po ng ating equipment or itong satellite na gamit natin dito is only here in Emergency Operations Center ng LGU San Jose. Malabo po ba signal nila dyan, sir? Ang sa signal lang po, sir, ma'am, is konti lang po yung may signal at saka yung isang network lang po yung medyo malakas dito. Yes po. Gaano katagal mag-stay dyan ng DSWD? Ang DSWD po ay ang maximum travel po namin is 30 days po. So dyan, 30 days din po kayo. Isang buwan kayo dyan sa Dinagat. Ang travel po namin dito, ma'am, is 15 days po. Pero pwede po magkaroon ng second batch. Magbibigay pa po ba kayo ng additional assistance sa Dinagat Island? So eto na po yun, ang technical support. Depende po yan sa assessment po ng DSWD Caraga. Kung kailangan pa nila ng augmentation galing sa amin sa region, then we will provide another wave of assistance. Sa assessment niyo po as of now, ano po yung mga kailangan ng mga tao dyan sa Dinagat Islands? Ito rin ay base sa datos na binigay ng LGU. Ang pinakaunang pangangailangan daw nila dito is yung mga material na pwede nilang gamitin para unti-unti nilang ma-repair or ma-restore ang kanilang bahay. Ito pong mga family food pack, sir, meron na tayong first and second batch ng pamamahagi. Magkakaroon pa po ba ng third, fourth? At how can we sustain this po? Ang base naman po sa report ng LGU, hindi naman po sila nagkakaroon ng malaking problema pagdating sa supply ng food items at saka mga non-food items. So, gaya ng sinabi ko kanina,
Ang DSWD po ay naka-ready naman po tayo kung sakaling may request ang FO Caraga, then we will provide augmentation. Sir, ilang araw na po kayo dyan sa Caraga Region, sa Dinagat Islands? So, nag-start po kami dito, ma'am, noong January 7. So, mag-iisang... So, expected po yung uwi namin dyan is nasa January 21 po, ma'am. Mag-iisang linggo na po dyan kayo, sir. So, ano po yung personal experience nyo? Yung mga tao, may nakakausap po ba kayo? Meron ba silang personal accounts na narinig nyo na rin po? And kayo mismo, ano po yung nakita nyo dyan sa Dinagat Islands? Doon naman po sa mga tao dito, wala po kami masyadong nangyaring yung hindi kami masyadong nakakapag-usap dito kasi nakakuan lang kami dito sa AOC nila. Pero doon sa condition ng pagdating sa physical damage structure po dito, talaga pong masyadong devastated itong area ng Sunset. Kung i-assess nyo, sir, gaano katagal bago talagang recovered and rehabilitated na ang Dinagat Islands? Well, sa ngayon, hindi ko masabi kung kailan talaga pwede masabi natin na makakabalik na sila sa kanilang normal na pamumuhay. Pero lahat naman po ng mga kawani ng gobyerno, pati yung mga private sectors, ay tinutulungan yung mga tao dito para bumalik ulit sila sa kanilang normal na pamumuhay. Sir Adnan, mensahe niyo po sa lahat ng mga nasalanta dyan sa Dinagat Island, sa lahat ng mga naging biktima ni Bagyong Odette, at sa lahat rin ng mga gustong tumulong. Ang mensahe ko po sa lahat ng mga nasalanta o affected ng Bagyong Odette, ang palagi po tayong magdasal at magkaroon ng pag-asa at laging isipin na lahat ng mga nangyayari ay may purpose sa ating buhay. Daghang salamat, Adnan Bunsa, ang PDO2, Disaster Response Management Division sa DSWD 12. Gwapo man day kayong Dinagat Island. Oo, nakita mo? Yung pag ganun-ganun. Oh, yes! So, kaya... Gwapo kayo maging tourist destination. Tapos yung kung pagandahin lang yung medyo appeal ng mga bahay. Oo, tanaw na ako, no? The same. Kani ang gwapo na gayaho na to sa Korea. Ilang gihimo sa ilang promotion na ang ilang mga K-drama, dito ang setting para sa ilang mga probinsya. Kay nakita unsa ka gwapo, so aduan. So kita po dapat total na Imagine uso yung na. area na yun, kaganda. Tapos nakita ba yung para sa may dagat, yung mga islands? Naisip na kayo nagstorya diri oy, no? Mapa-horror, mapa-mythical na kwento, mga mapa-love story. Pag yun, pwede. no, kay total I-highlight unta sa mga movie makers, no? or sa mga teleserye, Oo, di ba? dito nila i-shoot. I-lock in nila. Actually, Total na ginagawa uso na ng yun, lock-in. di ba? Sa movie nila Sharon Cuneta, ang Ormoc ang pinakita nila. Nagwapo ka siya yes. mga open field. Kay Heart Evangelista, ang Sorsogon na, syempre dito si Jesus Cordero. Pero pwede yun na buhaton. Diri sa Jensen, gwapo po kayo setting. Fishport na to. Doon na, pero dili yung anak series yun na. mainstream ba? Oo, big stars, no? Unta mo ni ang sa mga major networks na nagadala sa mga teleserye. Dapat ana na itong approach kasi mauna yun ang tourism. Makatabang pata sa ilaha. Correct. Kaya after na-effect ana na, uy, ato ta dito. Diba? Oo. Good news sa tanan kay ang UK karon, they're considering na i-treat ang COVID pandemic as an endemic na lang. Na so i-treat na lang yun siya as a normal flu. Normal na lang na sakit. Kasi, kumbaga, ang pandemic responses man good nato, crippling kay sa economy. Kaya nang putol yun itong economy ba? Tapos nakita naman dito na dili naman siya anak yun kasi severe. Intense, yes, daghan og mataptan. Like any sakit, ubo ko, ng tunguna. Hawa-hawa talaga. Hawa man yun gihapon. Diba? Pero unlike before na makamatay, ngayon so kaya na. karon, yes, mao na karon sa UK ang ilahang ginatan-aw na gyud na posibilidad. Sana all. Unta tanan No, na. dahan-dahan na mga kabrigada. Tabangan na yung taan eh. Kung dito guys sa UK natugnaw sa ilahan na mas paspas mo kuyanap ang virus, mauna na dapat How much more? diri sa tuwa na init Ginaluto na ang virus makapatay diri. sa virus, siguro it's about time na. Yes. Ana po to ako ang friend sa Manila ha na COVID sila karon, no?
Before that, nagkaroon siyang food poisoning. Anak ko, kamusta naman? Kamusta pakiramdam nyo? Ana siya na mas malala pa yung na food poison ako eh. So parang wala Kesa sa na nga COVID. lang to. Oo, kasi boosted and vaccinated. So siguro it's about time na i-assess na nato na dira nagyud padulo. Iba na ang ato ang Let's treat plano it as a ba, normal, no? Oo. normal flu, normal nga sakit. Maluya man gyud ta sa bisag unsang sakit, di ba? Maluya, magaling walay kwarta. Anak pa ka na sakit, di ba? Namong kay sakit. Sakit na, mugasto pa ka. Wa pa kay kwarta. Wala kay kwarta. Lain kay ilihok sis. Anak. Pag imong maxi-care man ako kay coverage, okay, confident ka. Full. Pero kung wala kay mga anak, salamat na lang. Pero karon, di na po ka gusto mo itong ospital. Oo. Kay hadlok Kay hadlok kayo sa COVID. Positive ba lang kag Dili COVID? mga kabrigada ha, maningkamot ta. Oo, isa pa, dugang nato. Sa States karon, ang RT-PCR test para sa mga asymptomatic, ginawawala na. Oo, kung asymptomatic Kung ka, wala man lang kay ubo, hindi na sipon, required. wala na gina RT-PCR because magod grabe na daw pag-mutate sa virus. Oo, naana eh. Bisag normal na coronavirus, ma-positive ka sa Ma-detect RT-PCR. gihapon, oo. Na bisag dili COVID-19. So, mas, again, crippling sa economy. Sige. So, at least, mauna na ang progress sa mga laing nasod. Musunod man siguro ta. Sunod-sunod Diri beta. sa Pilipinas. Mga kabrigada, importante po na mag-exercise o i-check nato atong mga kabrigada diha karon sa taon-taon. I-check nato sa Oval Plaza kay makauban nato si Clarice. Samtang mga kabrigada, mubalik pa ang Morning Hataw with Justin and Dil. Sa Morning Hataw! Usa ka hataw nga morning diha sa inyo sa studio Kabrigadang Justin ug Kabrigadang Dil. Ani ako karon sa General Santos Oval Plaza. Kay nakita nato nga daghan-daghan na kay jogging karon gabalik sa ilahang fitness. Ako no ganahan kay ko unta mo jogging pod kay daghan kayo jogging diri lami kay mo sabay sa ilaha. So karon mangita ta og ma-interview nato, mangutana ta sa ilahang fitness check mga kabrigada. Saba. Tara, dali kaya Bern. Mga kabrigada, gay na nakita na to no karon kay medyo pagawas na ang adlaw, medyo nangauli na ang mga tao. Pero gay na, medyo daghan-daghan gyud kaayo ang naga-jogging diri. Mga tana ta. Yan. Hi, Tay! Good morning! Good morning, Tay. Clarice Morales po sa Brigada News TV. Nag-live report ni. Anyway, yung sa imo pangalan, Tay? Moharin G. Manuel. Oo. Asa ka, gikan ta, Tay? Di ko sa trabaho ng sa hall. Nga po manong trabaho, nag-jogging mo dali. Nag-jogging everyday ka, nag-jogging, Tay? Same sikat, pero halos adlaw. Halos adlaw-adlaw. So, para gihapon ang inyong fitness, no? Alive, makondisyon gihapon. So, kamusta man ka tayo sa bagong tuig karon? Mayo man gihapon. Ayo man gihapon. So, everyday no nga, ga-jogging ka. Oo, nag-jogging para kondisyon lawas ba. Kaya kung hindi mo ka nag-jogging, maluyuyam kita. Oo. Wala kang sito lang. Sila nakakatuig diri tayo kasi jogging. Ay, matagal na. Tagal na po. Pero minsan makahinto, minsan naman maka-isip din. Nung pandemic tayo, nag-jogging Oo, nag-jogging kami. Minsan maaga pa mga alas. Plus 5 pasado. Plus 5 ganyan. Anyway, thank you so much, Tay. Continue lang, jogging gihapon. Sige, Tay, thank you. So, kato si Tatay mga kabrigada and karon medyo wala na kaayoy nag-jogging diri pero sa giingon ni Tatay, maski tigulang na siya no, everyday gihapon siya ga-jogging or makalagpas lang siya og jogging pero mobalik gihapon siya og jogging diri para ma-continue ang iyahang fitness mga kabrigada para lagsik sa adlaw-adlaw nga trabaho. Back to the studio. Mao na ang kondisyon, Clarice. No? Ikaw ba jogging? Dapat pag naka sa Oval, Clarice, naka-jogging outfit mo. Lagi. Para sabay ka kay tatay mo jogging. Pag-abot ako diri ako lami, kaayo unta mo jogging, no? So, nakapang work shoes ko. Wala ko naka-rubber shoes, naka-andam, karong adlaw. Next time, dapat naka-2P si Clarice. Dapat, Clarice, daghang salamat sa imuha. Gikan dira sa Oval Plaza sa Gensan. Sayang, no?
walay naga-exercise karon. Pero mga kabrigada, kung gusto nato itong kalawasan healthy, sa mga bata na nag-exercise para mudako pa sila, daghan po ta gusto pa mudako sa atong kinabuhi apil na dira ang ato ang mga negosyo o karera. Maong uban ni ninyo karong buntag para mutuon, musugod o mulambo. Kini ang hataw sa diskarte. Usa sa fast-growing industry diri sa dakbayan ang events industry. Ug para sa mga nagaplano magpakasal this year, what's in, what's out pag-abot sa wedding celebrations. Atong makauban ang duha sa event organizers diri sa Jensen. O kauban pud nato ang Vice President sa GLEO o ang Jensen League of Event Organizers, Mr. Ariel Mamites, and our very special guest, Justin Manansala. Justin. Hi guys, good morning. Good morning po. Thank you for having us today. Kaning duha, ano yun ni present ni always. Kahit hindi invited. Present ni always sa halos tanang events rin sa Jensen, lalo na sa mga kasal. Pero si Ariel sa atong unahon na suryahon bilang Vice President siya sa GLEO. Bago pa lang ta nakalingkawas sa pandemic, Ariel, noon sa ang gihimo na adjustment sa event industry diri sa Jensen? Actually, dako kay siyang adjustment kay daghan kay protocols na kailangan to i-follow and naay mga departments or naay mga offices sa ato ang LGU na naga-check yun sa ato ang mga protocols na gina-implement sa atong event. So dako kay siyang adjustment because this is new to us. This is new to the guests and to our clients. So but we were able to cope up with it and we were able to manage the event well following the protocols of our set by the directives from our local government unit. Oo. Daghag na nga lugi na event coordinators. Daghag na wala mga trabaho. Maraming nag-cancel, yes, nag-refund. Actually, mga 90% siguro sa population's event industry were severely devastated because of this pandemic. And that's why the birth of Jensen's League of Event Organizers has been managed. So this the Jensen's League of Event Organizers actually help those organizers na severely affected on how to cope up or how to manage mga refunds, how to manage mga queries of the clients of what to do next. So we assist each one of us. Jensen's League of Event Organizers is actually a group of legally operating event organizers in Jensen. So by the term legally operating, we were able to get support from the LGU, from the tourism, from the SEMSIDO also. Meaning sa legally operating na ay Permits. permits. We comply with government permits and Natin requirements. pila ka mga legal event organizers dito sa Jensen? Sa ato ang actually there are also event organizers na who are not part of GLEO but also legally operating. But officially we have actually 16 members. Daghan Yes, Jensen alone. So we have Marami that much na. of the population. Ito pala yung mga legal at miyembro ha. Marami pang aside dyan. Diba? There are also unregulated event organizers who are not part of GLEO. But just to be fair with the government, so we only ask those legally operating, paying taxes, paying government requirements to seek help from the government. So sa 16 na to, ang host pirmi si Justin. Most of the time. 16 organizers, 99%. 16 organizers, Yung one 1% host. ano pa, gapangin pa natin. One host. Kaning since ikaw ang resident Jensen host, kagawa Justin. Resident. Oo. Paano na sa cancellation? Unsa ba dapat? Na-book na ka, tapos bigla gi-cancel? Unsa ba ang proper Wait, in protocol? fairness, nagbayad to ng cancellation fee. Kasi ana gyud dapat. Personal, kasi ayaw magbayad ng client. Ana jud ba yan? Oo, Pero hindi. paano ba dapat? Kasi syempre, kunyari, ito si Ariel, Mic po, sir. nagbe-message siya ahead na ganito, na, kunyari, January 15, papabook ako for hosting. So, dili na ako Block madawat. muna, block na ang Oo. schedule. So, may oras na binigay. So, yung oras na inilalaan ko na for him. Kaso, biglang days or weeks before canceled. So, magdemanda jud kag cancellation fee, especially if da ka nagigitanggihan. Half or full? May certain amount lang, hindi naman half.
Sa amin naman 200. sa event organizers, we make sure na black and white talaga before executing anything. So before doing anything, before starting to prepare for their event, we really have to execute contract signing. So on the contract signing, nakastipulate doon na the down payment will be non-refundable, ganyan. So, and also, we also manage expectation of the client, especially na nag-pandemic na. So we emphasize na if ever mabalik na po ang lockdown, so we cannot refund but we can move the date. So Move as lang. long as mag-meet ang availability ng mga suppliers, ng venue, ng church. At least klaro na kay sa start nagkalabo-labo na no kay syempre gusto sa kliyente siguro refund kay dili madayon. So at least karon klaro na reschedule. Yes. Reschedule ang Depende kita pa din mo. sa availability ng lahat. Oo. Actually, the pandemic is also a wake-up call to those suppliers or event organizers na who are not doing contract signing. Ang verbal lang. So, right there and then, if ever may mahitabo si client mag-demand or mag-request o refund, wala sila mapakita na contract, wala sila mabalikan at the end of the day. So, it's a wake-up call for these people na karon nagahimo na gyud. So, most of the suppliers, maski gagmay ng mga suppliers, maski unregulated ng mga event organizers, naanagin sila yung Dapat contract. naag yun. Yes. Kaya Para para klaro. kinaunsa na Oo. amoy mapakita na prueba na mauni ato ang agreement. So good pa lang. O Gariel, paano ba naabay since naamoy organization, naabay kanibang fee na official or regulated fee sa mga organizers na kanilang dapat, ang presyo? We're going on that way, but for now, nag-focus pa kami on how to survive the pandemic. Kasi karon lisod kayo na maghatag na natay tariff, natay kanang standard rate sa mga event organizers, kay there are who are established already, so they have the high market Pwede value. sila moingon na Mag-demand Mag-demand yun sila. 50,000. Yes, and there are also na Meeting nag-work. fee. So naan po yung mga organizers na they're establishing pa ba. So masugod pa lang. dili pa sila same og market value sa other So organizers. baba pa ilang presyo. So ang goal karon is just for everyone to survive. So bahala gamay at is na nagasulod. Yes. So we cannot also kill these people sa event industry. We have to help also them survive sa pandemic. Paano mga suppliers pareha sa imuhan, Justin? Hindi, di ba na kay grazing, sa patawag? Pika-pika station. Pika-pika station. Oo. Paano po na sa events? Paano Ang mga yan? gusto makasulod, gusto ka na lang sa ang negosyo na sudlan, kay Wag dili man na. kaya. Okay na kami. Maraming kompetensya. Nag-away-away na. Hindi, kasi kami, ng asawa ko, ako host, tapos nag-organize din siya. Tapos singer po Tapos siya. singer din siya recently. Tapos Hindi. wedding car ka pa. Ang grabe. Yung anak namin pwedeng i-hire na ring bearer. Hindi, pag nung pandemic, syempre less ang mga events. So, yung mga gathering sa mga bahay lang. So, naisip namin pasukin ng pika-pika kasi kahit nasa bahay lang, pwede naman siyang gawin. So, pinasok namin siya. So, hinay-hinay. Nang hulam lang ganing mga gamit dati sa mga kailarapod namo. So, antod nakapalit na mig amua. Actually, mo palit na pud mi. Ay, ibang level. Innovative. Mattel. Oo. Ang pika-pika namin may LED wall. At trusses. So, speaking of LED wall and trusses, di ba, may bakal. Ito na yung mga na ba yun, may pinapakita tayong mga pictures. Ano yung mga patok na mga theme ngayong 2022? Actually, last 2021, nag-start talaga ang mga couple to always inquire for boho themed wedding, rustic wedding. So they want dried flowers, they want a garden or rustic theme, whimsical na mga theme. So mo siya ang patok karon since also suggested sa ato ang our directive sa ato ang LGU or sa other groups or organization for a open air na mga venue. So mo na ang ilang gina-accept, gina-embrace karon ang mga open air or mga outdoor na mga activities or theme ka para ma-safe. Yung mga ani ka bongga, maghatag taog Ariel kana sa Window barato budget, no? na nagwapo na og katong bongga gid kayo. Actually, before pandemic, nag-run kung gusto gid mo gwapo ang imong event, like kompleto, and you hire top suppliers or vendors in the city. So nag-run siya sa 200,000 above. Decoration pa lang na. No, na siya yung mga all-in wedding packages na. Hindi, all-in na yun. All-in na. Apil na decor. Mga ilang heads yun? Mga nasa 100 heads na yun. Apil na food? Yes, food and venue, all-in na. photo, video. So, Mag-attend very na lang convenient. ka. Magpa-pretty na lang. So, very Gwapo convenient na sa mga siya. guests. Yes. Ano siya ang
naling quality, especially ang mga suppliers nato. And then here comes pandemic. So nag-adjust na po, nag-costing and all. So nasa mga 100 to 150 if ever gusto na mga intimate celebration lang. So this is also the beauty of the pandemic. People tend to embrace na ba the intimate celebration. Yes, oo. Katulad nung sa amin. Dili na baryo-baryo, dili na buong angkan invited kung kinsa na They put more emphasis on the importance of the people around them, and makita gid mo ang ang advantage kay you see people nga who really genuinely love the couple, who really stay up until the end of the event, because these people amo ni ang first degree na love wala sa na couple. eat and run. Yes. Wala na tong for the char, for the convenience lang. Yes. For the campaign. So, maingon ba nato na uso karon ang intimate wedding? Yes, na? from the very spike of the pandemic, dito na gina-embrace nato ang intimate celebration. Nakaginhawa ang couple sana ba? Kaya ba nagsa mapugos ra magud ta to invite? Parang ano lang, uy, ato ha, wedding ako sa So ang couple karon na nasa technical reason. Yes. Dili invite si 50 guests lang man jud allowed. Diba? Pero dili jud ta close. So dili na sila ma-pressure para invite ang mga friends sa ilang parents, friends sa ilang mga relatives, friends sa ang ilang ilahan na lang yun, ilahang friends and family na parte sa storya. Pag-abot sa theme, pag sa sanina naman, unsa ang uso karon? Sa bride kay uso karon ang mga puff sleeves. Yeah, mo ni sila ang mag-complement karon sa ato ang mga uso ng mga theme like rustic boho, mga puff sleeves good, mga pang outdoor na mga outfit. Garya, nakita po na ako karon ang mga groom nato kay colorful na. Ang mga suit. Mga loud wala na colors. Yes, loud colors. Black, lang black, beige. white, beige. Karon kay they tend to innovate also. They want to complement on the theme. They want to complement on the bride. Kasi dati si bride lang ang kapanukan. Karon ang mga groom, mas maganda pa sa bride. Ay, ako yan. Mas may kilay pa sa bride. Joke. Mas nagapa-retouch pa ang groom kaysa sa bride. Wait lang ha, ang bride fresh pa, ang groom sige pa-retouch. Parang dili pantay akong contour. So which is very good kay they can really experience the full potential of their event. The full potential of the celebration. Kay sayang kayo we spend this much tapos sila gusto lang nilag adi. Because we as organizers, we make sure na we give justice to or we give value to the money that they spend for their wedding ba. So as much as possible we don't settle for mediocrity, we don't settle for less. So we really want to maximize jud ang mga resources just to give them a very good celebration. Sa pag-abot sa mga bridesmaids, groomsmen, unsa pud ang uso? Actually karon pinaka-accessible since limited ang face-to-face, as much as possible i-limit nato ang mga physical interaction. Ang pinaka-accessible karon kay Infinity. Kay So, 399 sa Shopee. Flexible siya, dili na kay usay, dili na kailangan i-fit and all. Diretso na kasi sa tanan. Tapos ang demand karon sa mga bridesmaids kay kanang mga off shoulders. Kan matabunan ilang mga shoulder. Sa simbahan manggod, bawal ang Yes, kinahanglan na agyoy para-para. For Catholic weddings, church weddings, siya bawal siya. Pero sa mga evangelical, okay lang. Okay, pwede siya ang mga hubadera outfits para sa mga bridesmaids o group. Kani pong nauso karon Ariel, syempre part na suppliers ang mga prenup shoots, videos, photos. Kanina po ng trend. Parang nag-inquire na to. Bigyan kita package mamaya. Actually, before the pandemic, we're really always eyeing for destination shoots. Kasi medyo gikapoy na to sa Jensan. Ikaw, yung goal before. Kapoy na sa Jensan, balik-balik na and all. There's nothing new. So we always want to look forward for destination shoot. And here comes again pandemic. So ang mga tao, they make the most out of the local mga tourist spots. So mas na-highlight, mas na-appreciate nato atong mga local destinations, mas natigaan og emphasis. So back to the locals nang gyapon, back to the originals nang gyapon. Nauso ang movie type na, no? Yes, mga storyline. Storyline na ang mga prenup. Sige, sa mga gusto mag-inquire, Ariel, asa kanila pwede ato? Actually, since limited atong physical gatherings or face-to-face na mga inquiries, so we cater mga on schedule
schedules lang ng mga meetings. So we also have Facebook page, Event Petals by Ariel Mamites, and you can actually drop a message if you want to see sample packages, you want to know the reviews. I highly recommend to the clients, future couple, na if you go along or if you come across a page of organizer na gusto ninyo, look yun sa reviews so that you have background, you have idea ba on how these people work for their events. Sa mga gusto, mag-pika-pika table. Message nyo lang po kami sa kusina lokal. First-hand experience, guys. Even DJ Justin is really one of the top suppliers sa sa hosting nato sa event industry. Good evening, ladies and gentlemen. Sige. Salamat. Yeah, I highly recommend DJ Justin. Not only with the on point na mga ad-libs o mga chika, but also the technical abilities. Technical abilities sa hosting. Yung pinaka-favorite niya, kaya ko saluin lahat. Kahit minsan wala ang broom, ako na lang siya. Tapos may disiplina sa microphone. Kasi there are hosts kasi na who would say necessary things niya, maglaban ng event. Siya, kung unsa lang ang importante, unsa lang necessary. So happy birthday. I'm so thankful. Sige. Daghang salamat, Ariel Mamites, ug sa mga kabrigada nato diha na naanay plano magpakasal ay magkabalaka dagantag mga maayo nga mga suppliers ug organizers din sa Jensen. Di na nato kinahanglan mag-hire from other cities. Actually, kita ang gina-hire karon sa mga naa sa gawa sa Jensen. Mga kabrigada, mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! O kauban nato nga broadcaster ang gapapili na konsehal sa Jensen. Atong ilailahon o sa kahataw na morning, Attorney Can Balieque. Morning, DJ Justin. Uga sa ato mga kabrigada. Git kayo si Attorney na. Okay, Attorney Can. Okay, eto na, sugod ta. Hala, karon lang jud ko na lost. Okay. Ano ang description mo bilang isang attorney Can na hindi nila alam aside doon sa na madungog nimo sa radyo, gagatira brigada? Ano ba si Attorney Can Balieque? Taong kusog muhagok. Ug matog. Muhagok. Muhago akong pagka... Sige, so kusog jud ka muhagok, Attorney. As in. Na dyan makaprove, ana. Na. Akong anak. Imong anak. Mubalhin na lang, bahala sa sala na lang ko pa, ana. Naana na po siya. Murag lami na paminawon. Dream destination, daghan na kag naatuan eh. Asa pa nimo gusto mo adto? Wala, gamay ra kinatuan. Ay, gamay. Ang akong gusto sa France. France, nga naman. Wala lang, marag na-amaze lang ko sa Marag mga French people. No? Katong pinasosi. Saucy. Mga high-end mga yun. friends natin. Okay, one thing you hate about yourself? Ang akong mata. Nga naman. Kay gamay ra kayo. At least dili ka makita na Dili po ako inchik pero gamay mo. Chinito. Okay. Sige. First name ng first love. Ay, nanonood pa naman ang asawa ni Attorney Can. First name lang ng first love. Nalimot ko. Ala. Kadaghan. Di ba ko kabalo kung babato siya? Dili ka sure. Oo. Okay. Di na lang ko mag-mention kay Basing Can. Pero Kasi dili di ko ka sure, ha? kauli. Di ko sure kung Kinsa John. mabato siya. Pero Basing puppy love lang looking ko. back first year pa ko niya to. High school. Oo. So, ambot ko sa panganto niya. Nalimot ko. Bahagi na siya ng nakaraan. Correct. Okay. Pangalan sa makalagot nga tao. Pwede ako, attorney, ha? Ako na lang. Wala ba siguro? Wala kay malagot? Wala ba? Sige. Pangalang nakakakilig. Sa ba? Lisod ba kayo tubag lang mo nakakakilig? Makilig kapag madungog ni mo yung pangalan. Sa akong asawa. Pangalan sa akong asawa. Marag napugos, mga attorney. Okay. Sa manidiri, promotion o laglagan? Dog show. Nakay celebrity crush. Oy. Kinsa? Si Liza. Liza Soberano. Sige. Favorite song? Hanggang. Sample. Hindi ko kabalo kay basig madaot Ito yung programa. hanggang saan, hanggang kailan. Correct. Okay. Sige. Biggest regret ng isang attorney Can Balieque? Ang regret na ko nga wa ko ka human og eskwela sa mga high-end nga eskwelahan sa Metro Manila. You graduated sa nag-dream ko nga, with all due respect sa mga eskwelahan nga na-adre sa ato, pero nangandoy gyud ko nga makahuman ko sa UP kaniadto, ano ba sa Ateneo de Manila. Pero siyempre, gumikan kay pobre man ta, so matay kasarang,
Pero again, wa man po ko'y regret siguro after all yun, no? Katong absolute regret. Gumikan ka after all, oo, nga akong pagka Notre Dame yan, ang akong pagka-produkto sa MSU IIT, nagbunga man po. Sige. How would you like to be remembered? Usa ka amahan, kung sa pamilya ha, usa ka amahan nga gibuhat ang tanan para sa ikalipay sa iyang anak o sa iyang asawa. O usa ka amahan nga wa kabunal sa iyang anak bisag kasa. Usa ka mister nga wa kapanakit sa iyang asawa bisag kasa. For the record, 16 years na ko, DJ Justin nga minyo. Ako asawa na mina magid karon nagtan-aw. Wa pagyud ko kapanakit, wa pagyud ko kadapat bisag hinay, wala pagyud. For the record. Bakit naiyak ako? Ang akong anak 13 anyos na karon pero wa pagyud ko ka dapat sa iya. O ako ginang gi-promise nga naman ingon ako sa iya, basta maminaw ka pa sa ako, basta mutuo pa ka, di ta ka kinang bunalan. O nga akong asawa, ingon ako kung makapanakit ko nimo. Okay? Physically. Muhawa ko, gumikan kay no amount of justification ang kanabito silbi no, para ma-explain ako. No amount of explanation. Para, hindi na po ko mo forward og explanation. Gumikan kay mali yun nga mga dapat. Baka naiyak ako kasi pwede ko pa simulan yun. Okay. Nadiligid na ako sila sa kita, no? Okay, eto. One lesson na your parents taught you na nagamit yun di mo, attorney. Ang sa akong papa, no, nga, kanabitong despite sa kalisod, maningkamot lang yun. Mangandoy tagdako. Kami bitaw ako, abogado ko, pero wa magina ko gihandom na. Kumikan kay, ilabi na ka mga difficult times na mo way back dito sa Cagayan de Oro kanedto. May imagine ako ang kalisod sa kinabuhi. Mabito to, ingon ako sa kong papa, kay sige migbakasyon kanedto sa Marawi, sa kampo sa mga military, kay ang akong uyuan, kuan man, kaning military. Nako nga, nakumbinsi ko ba kay nakita na kong kinabuhi sa mga sundalo nito, siguro nga makagraduate na ko high school kanedto, okay na, no, nga mag-apply na ko pagka-military. Pero akong papa ingon niya, ayaw og undang eskwela, kahit igapang ko kayo sa hirap. Kahit igapang ko kayo sa hirap, mag-aral lang kayo. Tuloy nyo lang. O gumikan nito, kanamina ko sa akong papa, tuod yun, iyagi kong gigapang sa kalisod. Akong papa karon bedridden, nadool sa mua. O it's painful nga kanabitang wala siya. Kaya kining panahon na karon nga kandidato ko. Sigurado ko kung kusgan lang siya karon. Siguro na ako ito number 1 campaigner na ako. Sigurado ko may man tumama ba. Dati man to sa radyo, dati pag ganito sa usa ka ilado katong gigikanan ni mga TV channel kanito pero dugay na tong panahon na. Og dati po siya sa Philippine Information Agency. So may mamaba akong papa. So sigurado gyud ko kung kusgan lang siya karon, kundi lang siya bedridden, na siya karon ng kampanya para nako. Sige. One lesson na gusto nimo i-impart sa imong anak. Para sa kuha, importante gyud ang edukasyon. Mabito ingon ako sa iya ha, kay 13 man siya karon, 13. Inako 15 ako karon na. So dili pwede nga ma-delay ka og graduar. Nganuman, pag 10 years from now 16 ako. Sa to pa mag-graduate ka 23, no? Umikan kay K-12 lagi. So ingon ako, tamang-tama by that time 16 ako. Hopefully buhi pa ko, kusgan pa ko niya na. At least makita ta ka-graduado na. And then, makakita ka trabaho, may mong kinabuhi, okay na ko. Bayad na ko. Sige. Dugtungan tayo, attorney. Medyo tanga ko sa math. Dili ko ganahan sa kanang sabana. Dili ko ganahan sa kanang palaaway. Sige, pangaway. Okay. Di na nako usbon ang blank. Di na nako usbon ang pagkaon og sobra. Ano man? Hindi, usahin man gud kanang ganado gyud kumukaon. Oo, lami magud kay mukaon. Na ganito yung kambingan, gilalibak kanila sa kuha. Oo, diya sa may highway. Okay. Oo. Sige. I am Attorney Can Balyek and I am a good father. Yun talaga yung gusto mo ma-remembered ka kasi no, ang magiging maabuting ama.
Attorney Can, daghang salamat ug napatay round 2, 3, and 4. Mubalik pa ta, so magkita ta very soon. Mga kabrigada, daghan kayong salamat. Attorney Can Balieque, everyone. Kauban nato din sa brigada ug syempre gapapili bilang konsehal din sa General Santos. Usa-usahon nato sila, mga kabrigada, sa mga sunod nga adlaw ato pong makauban ang laing pang mga kandidato bilang vice-alkalde, alkalde ba, congressman ug mga konsehal sa ato ang Baruganan Fun on One din sa Morning Hataw. Og samtang atong makauban si Dil. Justin og Brigada Attorney Can, ako agree gyud ko ato kay ato na wala gyud rason para dapatan nato ang mga bata ug labi nato mga asawa, mga kababaihan. Wala na rason. Kinahanglan love lang yun, mga kabrigada. Ug para sa tuwang mga Brigada News FM Davao listeners, nagtabangay sila para sa biktima sa bagyo. Sige, atong tanawon mga kabrigada kung unsa ang mga gipambuhat sa Brigada News FM para matabangan ang mga biktima ni Bagyong Odette. Naa sila sa Dinagat Islands. Dito gipadala ang ilahang mga hinabang kay daghan pag yung mga lugar ang naapektuhan ni Bagyong Odette. Dili lang ang Siargao, dili lang ang Cebu, daghan pag mga kalapit na munisipyo, probinsya nga apektado pod. O naghatag silang pahalipay mga kabrigada na po day clown dito. O syempre di mawala dira ang mga food packs na importante kaayo, mga tubig, hygiene kits na kinahanglan gyud. Kita nato karon diri sa ato ang mga telebisyon kung unsa gyud kadako ang damage. Mao nang Dinagat Islands mga kabrigada kun asa naa po dito ang DSWD-12 na nakasturya nato ganinang buntag. Kani hinabang ni nagipaabot sa Brigada News FM Davao. Ug sa mga gusto pa magpadala og hinabang, gadawat ang atong mga brigada stations ug mga hinabang para mapadala na sa atong mga kabrigada dito. Kay padayon gyud gihapon ug daghan pa gyud kay silang kinahanglan. Dugay pa bago ma-restore, bago mabalik ilahang normal na kinabuhi. Kay dili lang kanay lang na sinatian mga kabrigada na apay pandemya na kinahanglan pag nato atubangon. Ug para sa inyong mga product inquiries, pwede ninyo tawagan ang 0970-2777-730. Mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Kabrigada, diri sa Gensan, sagol init ug mapanganurong panahon ang masinatian sa atuang dakbayan tungod kini sa localized thunderstorms. 33 degrees Celsius ang temperatura nga masinatian nato diri sa Gensan ug makaangkon gihapon ta og kalit nga pag-ulan. Ang Caraga, Northern Mindanao ug Davao Region apektado sa shear line nga hinungdan sa cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Samtang ang nahabiling mga lugar sa Mindanao makasinati og localized thunderstorms. Ang ubang lugar sa Luzon ug Visayas naman makaangkon og bugnaong panahon tungod sa northeast monsoon ug lauman usab og hinayng pag-ulan. Amping ta kanunay mga kabrigada. Og ito na ang ating lagay ng kapalaran. Sa mga Aquarius, feel mo na empowered ka dahil nakuha mo na ang yes niya. Kaya kahit tambak ang trabaho, happy ka. Mga Pisces, masaya ka ngayon dahil matutuloy na ang pagta-travel abroad. Naglalandas ang bagong pag-ibig. Aries, ang iyong napiling desisyon ang huhulma sa kinabukasan mo. Pairalin ang disiplina para sa iyong kalusugan. Taurus, pakialaman ng mga bagay-bagay sa buhay dahil ikaw ang unang maapektuhan. Gawin ito, now na. Gemini, pag-aralan ng mga hakbang para walang masayang. Huwag idaan sa padalos-dalos. Cancer, bantayan ang uri ng iyong pagkain, mag-focus sa nutrition at simula ng fitness program. Leo, pagbigyan ng sarili kung naghahanap ng pahinga ang katawan. Magbakasyon muna ng ilang araw. Uy, bakasyon daw ng ilang araw, Leo. Virgo, ang good work, lalo na ang pagiging helpful ang lulusaw sa bad effect ng karma. Gawin ito sa lahat. Libra, magandang pakiramdam dahil bubungad sa iyo ang mabango at masarap na luto ng iyong mahal. Scorpio, magbabago ang takbo ng buhay dahil matata mo ang debt freedom. Magiging happy ka. Sagittarius, enjoy ka ngayon sa iyong body shape. Naglalandas ang tuloy-tuloy na daloy ng biyaya.
Capricorn, masaya ang buhay mo ngayon. Tanggap mo ang mga pagbabago, ang karanasan at mga natamo ng kaalaman. Dito ang magsisilbing tulay para maabot ang hinahangad. Increasing din ang income mo. Yan ang lagay ng kapalaran natin mga kabrigada. At narito naman ang ating HOTD, Hugot of the Day. Ang love daw mga kabrigada, murag internetan or internet cafe. Bisa ni extend pa nimo ang imong oras, tadyo'y panahon nga mahuman ka o naaylaing mulingkod para pulihan ka. Oh, grabe. May na lang naka-wifi ko sa balay. Buli din, may sarili kami internet. Naka-wifi ko sa balay. So, applicable lang to sa mga naga-internet cafe. So, may mga wifi, data. Oh, unlimited. Sa mga naka-plan. All yours. Naka-plan ko. Sige. Mga natong hugot of the day. Kung ka ay gusto hugot na i-share, pwede ninyo i-message sa among Facebook page, Morning Hataw. O, mga kabrigada, ay gawas ng mga videos o photos nga pampa-good vibes tungod kay Dini sa Morning Hataw. Hataw punta sa lingaw. Kini ang Hataw sa Saya. Check ang katuwang mga funny videos karong morning. Roll video, please. May pakpa kayo? Meron. Lipad ka nga. Paano yun? Mabilis. Funny. Next, please. Hindi ako mas funny to kung Bisaya. Hindi ka uwi. Hindi ka tinatawag, ha? Uwi! Lolo Bergie pa lang pinauwi. Hindi ka mga bata. Alam nyo, ganyan din ang lola ko. Tinawagan nila ako noon alas 11 ng gabi. Kuya John, si Mamang nawala. Anak, kay mga 83 na siya. Tapos ako pala. Ito lola, di mo na nagatagay yapon. Nagtatagay. Ipa-drive na ako, ang pangita. Sus, nagtungits. Hoy, uwi na, alas 11 na. Ginaantay pa namin ang hits. Nakakaloka. Tapos ko bang, pag ma-raid gani kayo dito, kayo di ba bawal? Madakpan ka. Wala dyan, magpiyansa sa imo. Ano na dapit? Wala na siya. Kaya di na siya kalakaw. Kaayo. Mas ligaw itong pako kung Bisaya tumalo. Panaw, be. Sige daw, sampan. Dali. Kung ka mo na ay gusto i-share ng mga video mga kabrigada, i-message siya mo sa Facebook page. Kaya ng mga video gani na makatawa mo, i-share sa mo para makatawa po ta. Oo. Sige, mga kabrigada. Oo, mag-subscribe po ta sa ato ang official channel sa YouTube. Mga kabrigada, ang Brigada News TV official. Pero karon, kabalumi, nagkatanaw po mo sa Facebook Live nato. Ato ang i-greet ang ato ang Facebook Live viewers. So, syempre, sa mga naka-Free TV Channel 39, good morning. Sa ato ang Marvel Cable o Sky Cable, Channel 35 ug 21. O pwede po, pangitaon rin ninyo sa inyong mga TV kung unsang channel. Ang Brigada News TV, pwede rasan kay mga kabrigada. O para matanaw sa ninyo, always nasa inyong phone o laptop, computer, ang YouTube, Brigada News TV Official sa YouTube page nato. Subscribe and like. Follow Dil Bartolaba, Instagram. Justine Paul Manansala. O kaya DJ Justine Jensen on Facebook. Pero eto, mga kabrigada nato sa mga gusto na ay mga gusto ninyo adtuan namo o kaya tilawan namo ng mga pagkaon ni message lang mi sa among Facebook page. Willing kayo mi muadto diha og mag-try og ma-feature inyo ang mga negosyo. Level up vlogging ni. Oo. No? Sige. I-feature natin lahat ng pwede natin gawin dito sa Morning Hataw. Ingni ko mo sabay lang ko kaon. Ingni. Ay, ingnan lang. Ay, ewan ko. Di ba ingni? Wrong grammar, ingni, uy. Ingni, dili, mali. Mali na, uy. Ingnan lang ko, mali hapon. Ingna, ingni. Ingna lang ko. Ingna, pwede. Basta, sabihin. Just tell me. Just tell me. I'll just tell you and then, let's go. Let's go. Dagang salamat mga kabrigada sa pag-uban ninyo sa mga karong Thursday morning. O mga kabrigada, unsa man atong ginapang agyan, kalisod man o kalipay, kami yung kauban Lunes, Santo Biyernes, adlaw-adlaw tutok ra mo sa Morning Hataw. Daghang salamat mga kabrigada, kauban ng tibuok pwersa sa Brigada News TV nga dili magsawa magatod sa inyong kalingawan. Adlaw-adlaw, ako si Justine Manansala. Daghang salamat sa inyong suporta mga kabrigada. Dili mi mawadan og gana nga mo serbisyo sa inyo ha ako. Si Dil Pilapil Bartolaba, be proud of Jensen again. Barog Jensen! O kini ang Morning Hataw with Justin and Dil. Sa Morning Hataw!